Isang Miyerkules ng umaga noong Oktubre ng 1975, isang $500,000 na crane ang nahulog sa isang lugar ng konstruksyon ng tulay sa Carroll County, Iowa. At ang tanging taong nakapag-ayos ng problema ay 78 taong gulang at nagmaneho ng isang makinang ginawa bago ang pagbagsak ng stock market. Hayaan niyong ilarawan ko ang eksena dahil mahalaga ang lugar. Ang Middle Raccoon River ay tumatawid sa Carroll County sa isang mahaba at mabagal na serye ng mga kurba sa patag na lupang sakahan ng Iowa. Noong 1975, pinapalitan ng county ang isang two-lane na tulay sa County Road 25, isang konkretong bahagi noong panahon ng depresyon na maraming beses nang tinapalan na nagmukhang isang quilt na gawa sa semento. Ang kontrata ay napunta sa Mercer Construction mula sa Des Moines, isang katamtamang laki ng kumpanya na nagtatayo ng mga tulay sa buong Iowa sa loob ng 30 taon. Ang project manager ay isang lalaking nagngangalang Keith Scanlan. Si Keith ay 45 taong gulang, dating militar, pinatakbo ang kanyang mga site na parang isang opisyal na nagpapatakbo ng isang platoon, lahat ay naka-schedule, lahat ay dokumentado, lahat ay ayon sa libro. Kilala siya sa pagdadala ng mga proyekto sa tamang oras at sa ilalim ng budget, kaya naman binigyan siya ni Mercer ng trabaho sa Carroll County. Dapat sana ay matapos ang tulay bago ang Thanksgiving. Plano ni Keith na makumpleto ang deadline na yon. Ang kanyang pangunahing kagamitan ay isang Lihor Lekie, isang mobile crane na ginawa sa Germany, na ipinadala sa Iowa sa 3 piraso at binuo sa site sa loob ng 2 araw. Ito ang hiyas ng fleet ni Mercer, $500,000 na may hydraulic precision. Kaya nitong magbuhat ng 160 metric tons. Kaya nitong i-extend ang boom nito ng 200 pataas. Mas malaki ang computing power nito sa control cab kaysa sa Apollo spacecraft. Gustong-gusto ni Keith ang crane na yon tulad ng pagmamahal ng ilang tao sa isang partikular na kabayo. Nagamit na niya ito sa 4 na tulay. Hindi pa siya nito binigo. Noong Oktubre 11, 1975, inilalagay ng crane ang pangatlo sa 6 na steel girder sa kabila ng ilog. Ang bawat girder ay may bigat na 42 tonelada, at kailangang buhatin mula sa isang flat truck sa Silangang Pampang, ay swing sa ilog, at ibaba sa mga abutment ng tulay sa magkabilang panig. Ito ay precision work, ang uri ng trabahong dinisenyo para sa Liher. Ang crane ay nakaposisyon sa Silangang Pampang sa lugar na sertipikado ng mga surveyor bilang matatag na lupa. 4 na hydraulic outrigger, mga bakal na paa na nakaunat mula sa base ng crane, at idiniin pababa sa malalapad na pad upang patatagin ang makina, ang inilagay at nilok. Ang operator, isang lalaking nagngangalang Dale Story, na nagpapatakbo ng mga crane sa loob ng 22 taon, ay sinuri ang kanyang mga antas, sinuri ang kanyang mga chart ng karga, sinuri ang bilis ng hangin, at nag-thumbs up. Perpektong nagsimula ang pag-angat. Ang girder ay umangat mula sa flatbed, dahan-dahang umugoy sa ibabaw ng ilog, at sinimulang bumaba patungo sa mga abutment. Pinagmamasdan ni Dele ang kanyang load indicator, 42 tonelada, na nasa loob ng kapasidad ng crane sa radius na ito, nang makaramdam siya ng isang bagay na hindi gugustuhing maramdaman ng sinumang operator ng crane. Gumalaw ang lupa, hindi lindol kundi isang bagay na mas malala pa. Ang Silangang Pampang ng Middle Raccoon River, na sertipikado ng mga surveyor bilang matatag, na sumuporta sa crane sa loob ng 3 araw na pag-angat ng walang problema, ay biglang nagpasya na hindi na ito matatag. Ang outrigger pad sa tabing ilog, ang may pinakamalaking bigat habang umuugoy, ay tumagos sa ibabaw ng barko at lumubog ng 18 pulgada sa malambot na luwad sa loob ng wala pang 2 segundo. Nahulog ni Dele ang girder. Tumalsik ito sa mababaw na ilog at ibinaon ang sarili sa putik. 42 toneladang bakal, $26,000 ang nawala. Ngunit ang girder ang pinakakaunting problema. Nataob ang crane. Habang nakalubog ang isang outrigger at nakaunat pa rin ang boom, nagsimula ang lieber ng mabagal at nakakasukang pagkiling patungo sa ilog, pinatay ni Dele ang makina at mabilis na lumabas ng cab.
Ang 8 toneladang counterweight ng crane, na idinisenyo upang balansihin ang mga karga habang nagbubuhat, ay ngayon ay gumagana laban sa makina, hinihila pataas ang likurang dulo habang bumababa ang harapang dulo. Bumagsak ang crane ng mabagal, hindi isang pagbagsak, mas parang isang higanteng nakahiga. Tumama ang boom sa mababaw na tubig na may tunog na parang putok ng kanyon, na nagpadala ng isang ulap ng putik at tubig sa ilog na 50 talampakan ang taas sa hangin. Umikot ang cab ng 90 degree habang ang makina ay nakahiga sa gilid nito. Ang counterweight ay tumindig sa ere na parang monumento ng maling kalkulasyon. Umabot ng halos 8 segundo mula sa unang paglipat hanggang sa huling posisyon. Nang humupa na ang alikabok at tumigil na ang pag-agos ng ilog, isang $500,000 na crane ang nakahiga sa gilid nito sa pampang ng Middle Raccoon River. Ang boom nito ay nasa tubig at ang outrigger nito ay nakabaon ng 3 talampakan ang lalim sa luwad na hindi pa nasusubok ng maayos ng sinuman. Nakatayo si Keith Scandan sa pampang at nakatitig sa kanyang crane tulad ng pagtingin ng isang lalaki sa isang aksidente sa sasakyan. Maliban na lang kung hindi ito isang kotse. Ito ay $250,000 na kagamitang hindi mapapalitan na nakalagay sa putik ng isang ilog na dapat sana ay may tulay sa ibabaw nito pagsapit ng Thanksgiving. Maayos naman ang dale, nanginginig, maputik, ngunit hindi nasaktan. Ang girder sa ilog ay kailangang tanggalin, ngunit malamang ay hindi naman nasira. Gayunpaman, ibang-iba ang kwento ng crane. Isang Liebherr Rekia 160 sa gilid nito na may isang outrigger na nakabaon sa malambot na lupa sa tabi ng ilog. Hindi iyan problemang malulutas mo sa pamamagitan ng tawag sa telepono gamit ang isang tow truck. Iyan ay isang problema na nangangailangan ng ibang mga crane upang malutas. Mas malalaking crane. Mga crane na maaaring umabot sa makina nang hindi lumulubog sa parehong malambot na lupa na nagpabagsak sa una. At doon talaga nagsimula ang problema. Tinawagan ni Keith ang equipment manager ng Mercer sa Des Moines. Tinawagan ng equipment manager ang 2 kumpanya ng crane, isa sa Omaha, isa sa Minneapolis. Pareho silang nagpadala ng mga inspektor upang masuri ang sitwasyon. Pareho silang bumalik na may parehong sagot. Ang kondisyon ng lupa sa silangang pampang ay masyadong hindi matatag upang suportahan ang isa pang crane na sapat ang laki upang isulat ang pingga. Ang clay layer ay umaabot ng hindi bababa sa 60 talampakan pabalik mula sa ilog. Anumang crane na sapat ang bigat upang magbuhat ng 160 tonelada ay lulubog sa parehong malambot na lupa bago ito makatayo. Kailangan mo munang patatagin ang lupa, sabi ng inspektor ng Omaha. Magdala ng fill material, siksikin ito, hayaang tumigas, pagkatapos ay magdala ng mas malaking crane. Gaano katagal? Tanong ni Keith. 3 hanggang 4 na linggo para sa paghahanda ng lupa. Pagkatapos ay 1 pang linggo para sa mobilisasyon ng crane at ang pagbubuhat. 5 linggo. Ang deadline ni Keith para sa Thanksgiving ay 6 na linggo pa. Ang proyekto ng tulay, na maayos na tumatakbo sa loob ng 4 na buwan, ay muntik nang masira ang schedule, budget, at reputasyon ni Keith Scanlon. Paano naman ang isang helicopter? Tanong ng isang tao. Narinig na ni Keith ang mungkahing ito dati sa ibang mga trabaho. Ang sagot ay palaging pareho. Ang Liebherr ay may bigat na 160 tonelada na nakariging. Ang pinakamabigat na helicopter lift na nagawa sa VIA ay humigit kumulang 25 tonelada. Kakailanganin mo ng 6 na helicopter na sabay-sabay na gumagana na imposibleng pisikal. Alisin ang tubig sa lugar. Bombahin ang water table pababa para patatagin ang lupa. Nasa tabi tayo ng ilog. Magpapapump ka habang buhay. Insurance write-off, pinikit ni Keith ang kanyang mga mata. Ang pagsakay sa isang $500,000 na crane ay parang kamatayan sa kanyang karera. Hindi ito kailanman patatawarin ni Mercer. Hindi na kailanman mababawi ang kanyang reputasyon at ang proyekto ng tulay ay maaantala hanggang tagsibol. Sa loob ng 4 na araw,
Nakahiga ang liher habang ang mga inhinyero ay nagtatalo tungkol sa soil mechanics at ang mga kumpanya ng crane ay nagtatalo tungkol sa pananagutan at si Kate Scanlon ay nakikipagtalo tungkol sa kanyang sariling presyon ng dugo. Noong umaga ng ikalimang araw, isang traktor ng John Deere ang huminto sa gilid ng construction site. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang tungkol kay Harlon Mayer, dahil ang pag-unawa sa lalaki ang tanging paraan upang maunawaan ang sumunod na nangyari. Si Harlon ay 78 taong gulang. Nagsaka siya ng 480 ektarya sa Carroll County sa loob ng 53 taon simula noong 1942 nang ma-stroke ang kanyang ama at umuwi si Harland mula sa kanyang trabaho sa planta ng pag-impact ng karne sa Des Moines upang pamahalaan ang sakahan sa edad na 25. Nagsasaka na siya mula noon. Sa panahon ng pag-unlad pagkatapos ng digmaan, sa paglawak noong dekada 60, sa krisis noong dekada 80, nakita niya ang pagdating at pag-alis ng mga kagamitan. Mga kabayo patungo sa mga traktor, gasolina patungo sa diesel, two-wheel drive patungo sa four-wheel drive, analog patungo sa computerized. Ginamit niya ang ilan sa mga bagong teknolohiya at binaliwala ang iba. Pagpili ng kanyang mga kagamitan sa paraang pinili niya ang kanyang mga kaibigan, batay sa pagiging maaasahan, hindi sa fashion. Ang sakahan ni Harland ay nasa tabi ng construction site sa hilagang bahagi. Pinanood niya ang proyekto ng tulay mula sa bintana ng kanyang kusina sa loob ng 4 na buwan. Pinanood niya ang pagdating ng crane. Pinanood niya ang mga lift. Pinanood niya ang pag-akyat ng crane. At 4 na araw na niyang pinanood ang mga inhinyero na nakatayo lang at may mga clipboard, sinusubukang alamin kung paano ito pupulutin. Noong ikalimang umaga, minamaneho niya ang kanyang John Deere 440 papunta sa lugar, ipinarada ito sa may bakod, at naglakad papunta sa kinaroroonan ni Kate Scanlon kasama ang 2 inhinyero at isang tumpok ng mga ulat sa pagsusuri ng lupa na huli nang dumating para maiwasan ang sakuna. Magandang umaga, sabi ni Harlon. Bahagya siyang tiningnan ni Kate. Sarado na ang mga tanawin. Insurance. Kapitbahay mo ako. Nasa hilagang bahagi ako ng bukid. Tumango si Harlon patungo sa nakatuntong na crane. Kanina pa ako nanonood. Mukhang naipit ka. Hindi tayo naipit. Sinusuri namin ang mga opsyon. 5 araw mo nang sinusuri ang mga opsyon. Nasa putik pa rin ang crane mo. Tiningnan ni Kate si Harlon sa unang pagkakataon. Mga overalls, botang putik, puting buhok sa ilalim ng isang sombrero na may multo ng logo ng isang kumpanya ng binhi na nabura dahil sa ilang dekadang sikat ng araw. 78 taong gulang at ang offense rail ni Lena. Ano ang punto mo? Kaya kong isulat ang crane na yan. Parang biro ang pagbagsak ng mga salita. Walang nagsabi. Isa sa mga inhinyero ang gumawa ng tunog na kalahating ubo, kalahating tawa. Bumukas at saka sumara ang bibig ni Keith at saka bumukas muli. Kaya mong sumakay sa 160 toneladang crane, ulit ni Keith. Hindi ako mag-isa. Gamit ang crawler ko. Ano ka ba? Ang uod ng lolo ko. Modelo 60. 1928, nasa bukid na namin yan simula noong bago pa lang. Hihilahin niya pataas ang crane na yan na parang humihila siya ng tuod. Nagsimulang tumawa si Kate Scanlon. Hindi maliit na tawa, totoong tawa, yung tipong nakakabaluktot ng baywang ang isang tao. At itinaas ang kanyang hard hat paharap. Sumama rin ang mga inhinyero. Ilang manggagawa na nakikinig mula sa hagdan ng trailer ang nagdagdag ng kanilang mga kontribusyon. Isang Caterpillar 60, sabi ni Keith habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Mula 1928. Gusto mong sumakay sa isang Liebherr crane, 160 tonelada gamit ang isang traktora sa bukid mula sa Roaring 20. Halos ganoon lang kalaki, sabi ni Harlon. Hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Hindi nagbago ang boses niya. Nakatayo siya ng eksakto sa pagkakatayo niya, ang mga kamay ay nasa tagiliran, ang mga balikat ay nakakurba,
nakatingin kay Kate nang may pasensya ng isang lalaking minamaliit na noon, at tumigil na sa pag-aalala tungkol dito noong mga 1960. Ang Caterpillar 60 ay may bigat na 10 tonelada, sabi ni Kate. Ang boses niya ay nagbabago mula sa pagkaaliw patungo sa banayad na pagmamataas ng isang lalaking nagpapaliwanag ng physics sa isang bata. Ang crawler mo ay may bigat na 10 tonelada. Ang crane ko ay may bigat na 160. Naiintindihan mo ba ang pagkakaiba? Hindi mo mahihila ang isang bagay na 16 na beses na mas mabigat kaysa sayo. Hindi mo ito binubuhat. Sabi ni Harlon, sinasakyan mo ito. May pagkakaiba. Ang crane na yon ay nasa gilid nito. Ang sentro ng grabidad ay lampas na sa tipping point. Ang kailangan mo lang gawin ay simulan ito, ikot ito ng siguro 30 degree, at ang grabidad na ang bahala sa iba. Kapag lampas na ito sa sentro, babalik ito sa dati nitong timbang. Tumigil sa pagtawa si Keith. Ang puwersang humihila para simulan ang pag-ikot na iyon kasabay ng pag-alon sa tubig na lumilikha ng drag ay humigit kumulang 12 hanggang 15 tonelada. Kaswal na pagpapatuloy ni Harlon na parang pinag-uusapan ang lagay ng panahon. Ang Cat 60 ay naglalabas ng 65 horsepower sa drawbar. Gumagamit ito ng 3-speed gearbox. Sa unang gear, humihila ito ng 22,000 lagi sa bilis ng paglalakad. Iyan ay 11 tonelada ng sustained pull, pero sa patag na lupa yon. Paakyat ako sa anggulo na nakakabawas sa aking epektibong puwersa, pero kailangan ko lang simulan ang pag-ikot. Nang lumampas na ang crane sa balance point nito, umatras ako at hinayaan ang physics na tapusin ang trabaho. Nagkatinginan ang mga inhinyero. Isa sa kanila, isang mas batang lalaki na malinaw na mahusay sa kanyang statics class, ay naglabas ng calculator at nagsimulang magbilang ng mga numero. Nakatitig si Keith kay Harlon. Paano nalalaman ng isang magsasaka ang pagkalkula ng tipping force para sa isang Liebherr crane? Hindi ko alam ang mga Liebherr crane, sabi ni Harlon. Alam ko ang center of gravity, weight distribution, at kung paano tumataob ang mga bagay-bagay. 53 taon na akong nagbubunot ng mga tuod, sumasakay sa mga nataob na kagamitan, at humihila ng mga naipit na makinarya palabas ng putik. Hindi nagbabago ang pisika depende sa presyo. Tumigil siya sandali. Hindi magdadala ng mas malaking crane ang mga kumpanya ng crane nyo dahil masyadong malambot ang lupa. Tama sila. Lulubog ang isa pang mabigat na crane. Pero iba ang crawler ko. 10 tonelada ang bigat niya sa 2 riles. 12 talampakan ang haba ng bawat riles at 20 pulgada ang lapad. Iyan ay 40 square feet ng ground contact. Ang ground pressure ko ay humigit kumulang 500 dili kada square foot. Ang outrigger pads ng crane ninyo ay nagbaba ng 3,000 dili kada square foot sa isang lupa. Kaya nga tumagos ang outrigger ninyo at ang mga riles ko ay hindi. Tumingala ang inhinyero na may calculator. Tama siya tungkol sa ground pressure. Nakatayo si Kate Scanlon sa putik ng pampang ng ilog at nakatingin sa isang 78 taong gulang na magsasaka na mas mahusay na nagpaliwanag ng problema sa inhenyeriya kaysa sa 2 inhinyero na may hawak na 6 na degree. Kung hindi ito gumana, magsisimula na si Kate. Kung gayon, wala kang mawawala kundi isang hapon. Sabi ni Harlon, hindi kita sinisingil. Kung gagana ito, mag-donate ka sa Carroll County Historical Society. Tinulungan nila akong ipanumbalik ang makina. Tinignan ni Kate ang crane na nakahiga sa tagiliran nito, nawalan siya ng $20,000 kada araw dahil sa mga pagkaantala ng proyekto. Tinignan niya ang kanyang mga inhinyero na 5 araw nang nagtatalo ng walang solusyon. Tinignan niya si Harlon Mayer na may solusyon at walang hiniling. Dalhin mo ang iyong piraso sa museo, sabi ni Keith. Ngunit nawala na ang pangungutya sa kanyang boses. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang tungkol sa uod dahil siya ang dahilan kung bakit umiiral ang kwentong ito. Ang Caterpillar 60 ay itinayo sa Peoria, Illinois noong 1928, 1 taon bago ang pagbagsak ng stock market, 5 taon bago ang Dust Bowl.
Ito ang pinakamalaking crawler tractor na ginawa ng Caterpillar noong panahong iyon. 1.0 tonelada ng cast iron at forged steel, na pinapagana ng isang 4-cylinder gasoline engine na naglalabas ng 65 horsepower sa belt at humigit kumulang 35 sa drawbar. Sumakay ito sa 2 riles na bakal, bawat isa ay 12 talampakan ang haba at 20 pulgada ang lapad, na may mga grosser bar na kumakapit sa anumang ibabaw. Ang lolo ni Harland, si Otto Meyer, ay bumili ng bagong makina noong 1,928 sa halagang $2,800. Mas malaking halaga kaysa sa kinita ng karamihan sa mga sakahan sa Carroll County sa loob ng isang taon. Si Otto ay isang imigranteng Aleman na nanirahan sa sakahan noong 1872 at naniniwala na ang tamang kagamitan, kung maayos na pinapanatili, ay tatagal ng mas matagal kaysa sa taong bumili nito. At ang taong sumunod noon, tama siya. Ang uod ay nasa sakahan ng Meyer sa loob ng 67 taon nang matumba ang Leher crane. Naalis nito ang mga tuod, nahila ang mga combine mula sa putik, nahila ang mga gusali, naililipat ang mga lalagyan ng butil, at ginawa ang bawat mabibigat na trabaho na hiniling dito ng 3 henerasyon ng mga magsasaka ng Meyer. Ginamit ito ni Otto hanggang 1952 nang siya ay mamatay sa edad na 83. Ginamit ito ng ama ni Harland hanggang 61 nang siya ay ma-stroke at maupo sa wheelchair. Ginamit na ito ni Harlon mula noon. Ang makina ay muling itinayo ng 2 beses, minsan sa 46 pagkatapos ng digmaan at minsan noong 79 nang ginugol ni Haron at ng isang retiradong machinist sa Carroll ang isang taglamig sa pagpapalit ng mga bearings. Muling pagtatayo ng magneto, muling pagbubutas ng mga silindro, at pagpapalit ng bawat selyo at gasket. Ang pagpapanumbalik ay nagkakahalaga ng $3,400 sa mga piyesa at tumagal ng 5 buwan ng trabaho sa katapusan ng linggo. Simula noon, pinapagana ito ng Harlon buwan-buwan, pinapatakbo ito sa paligid ng bakuran, pinapanatiling makinis ang mga riles at pinapanatiling nakatune ang makina. Ginagamit niya ito para sa mabibigat na trabaho sa bukid, marahil 4 o 5 beses sa isang taon, at dinadala niya ito sa Carroll County Fair tuwing tag-araw para sa pagpapakita ng mga antigong makinarya. Karamihan sa mga taong nakakita sa Caterpillar 60 ay nag-isip na ito ay isang piraso ng museo, isang relikya, isang bagay na maaaring tingnan at kunan ng litrato at pagkatapos ay umuwi at kalimutan. Alam ni Harlon ang mas mabuti. Alam niya kung ano ang magagawa ng makina dahil gumugol siya ng 53 taon sa paghiling dito na gawin ang mga bagay na hindi magagawa o hindi magagawa ng mga modernong kagamitan. Ang Caterpillar 60 ay walang computer na naglilimita sa output nito. Wala itong mga sensor na nagbabawas ng kuryente kapag lumampas sa itinakdang limitasyon ang karga. Hindi nito pinoprotektahan ang sarili mula sa labis na pagsisikap, tulad ng ginagawa ng mga modernong makina. Humihila lang ito. Humihila ito hanggang sa matapos ang trabaho o may masira. At sa loob ng 67 taon sa bukid ng Meyer, walang nasira na hindi kayang ayusin ng Harlon sa isang hapon. Inabot ng 2 oras ang Harland para dalhin ang uod sa lugar ng konstruksyon. Ang makina ay gumalaw sa marinal na 4 na metro kada oras sa mga riles nito na bakal. Kinukutkot ang kalsadang graba gamit ang mga grosser bar nito at nag-iwan ng bakas na parang may dumaang tangke. Pinatakbo ito ng Harlon mula sa bukid patawid sa kalsada ng county at pababa sa daanan patungo sa ilog. Narinig ito ng mga tripulante ng konstruksyon bago pa man nila ito makita. Kapansin-pansin ang tunog. Isang malalim at ritmikong tahol mula sa 4 na silindrong makina, mas malakas kaysa sa anumang modernong makina. Ang uri ng tunog na nanginginig sa iyong dibdib at nagsasabi sa iyo na may isang seryosong bagay na papalapit. Nang ang Caterpillar 60 ay umabot sa maliit na burol sa itaas ng lugar ng konstruksyon, tumigil ang mga tripulante sa pagtatrabaho at tumitig. Napakalaki ng makina para sa panahon nito, mas matangkad pa sa isang lalaking nasa takip ng radiator, mas malapad pa sa isang pickup truck.
Nakasakay sa malalaking riles na bakal na tila mahigpit na humahawak sa lupa sa halip na nakapatong lamang dito. Nakalantad ang makina. Mga silindro, manifold, spark plug, lahat ay nakikita, lahat ay gumagana, lahat ay nag-ingay. Walang cab, walang bubong, walang windshield, tanging isang upo ang bakal na nakakabit sa frame, at si Harlon Mayer ay nakaupo rito, ang isang kamay ay nasa steering clutch, ang isa ay nasa throttle, kamukha niya mismo. Isang lalaking mas matagal nang gumagawa nito kaysa sa karamihan ng mga tripulante. Sus Mariosep, sabi ng isa sa mga manggagawa. Traktor ba iyan o tangke? Pareho iyan, sabi ng inhinyero na may calculator. Nababasa niya ang tungkol sa Caterpillar 60 sa trailer computer sa nakalipas na oras, simula nang masuri ang ground pressure math ng Harlan. Ito ay isang Caterpillar 60, ang parehong pangunahing disenyo ng mga makinang nagbigay inspirasyon sa mga British na gumawa ng mga tangke noong unang digmaang pandaigdig. Ginamit ito ng hukbo upang maghakot ng artilerya sa France. Pinagmasdan ni Kate Scandan ang paglapit ng Caterpillar na may ekspresyon na mula sa pagkaaliw ay nauwi sa kawalan ng katiyakan at sa isang bagay na halos parang paggalang. Ang makina ay mas malaki kaysa sa inaasahan niya, mukhang mas mabigat, mas seryoso. Hindi na ito mukhang isang piraso ng museo. Mukhang isang bagay na ginawa para gawin ang eksaktong sinabi ni Harland na kaya nitong gawin. Pinwesto ni Harland ang Caterpillar mga 150 talampakan mula sa nakaumbok na crane sa paakyat na bahagi, matibay na lupa, malayo sa malambot na luwad ng pampang ng ilog. Pinatay niya ang makina, bumaba, at sinimulang tanggalin ang isang kadena mula sa likuran ng makina. Hindi basta-basta kadena. Isang kadena ng pagtutroso ang gumawa ng mga bakal na kawing na kasingkapal ng hinlalaki ng isang tao na may bigat na 30 tonelada. Ang parehong kadena na binili ni Otto Meyer kasama ng makina noong 28, 67 taong gulang at walang mahinang kawing dito. Naghintay si Harlon sa malambot na lupa patungo sa crane, maingat na sinusuri ang bawat hakbang, binabasa ang lupa sa paraang binabasa niya ang lupa sa buong buhay niya. Ikinabit niya ang kadena sa pangunahing frame ng crane sa isang puntong kanyang tinantya na magbubunga ng pinakamataas na puwersa ng pag-ikot kapag hinila ng crawler. Hindi ang itaas, hindi ang boom, kundi ang frame. Mga dalawa paghahati tatlo ng taas mula sa lupa. Ang dulo ng pinggan na magsasalin ng pahalang na hatak tungo sa rotational torque. Bakit doon? Tanong ng inhinyero habang nanonood. Kung masyadong mataas ang pagkakakabit ko, nilalabanan ko ang buong bigat. Kung masyadong mababa ang pagkakakabit ko, hindi ako nakakakuha ng sapat na pag-ikot. Ang puntong iyon mismo ang nagbibigay sa akin ng pinakamahusay na mekanikal na kalamangan. Gusto ng crane na umikot sa paligid ng mga track nito. Tinutulungan ko itong gawin ang gusto na nitong gawin. Naghintay siya pabalik, nababalot ng putik hanggang hita, at umakyat sa Caterpillar. Pinaandar niya ang makina. Ang 4 na silindrong gasolinang makina ay umubo, sumabay, at umayo sa ritmo ng pagtahol nito, isang tunog na hindi pa naririnig sa isang construction site simula noong bago pa man isilang ang karamihan sa mga tripulante. Nakatayo si Kate nang nakakrus ang mga braso. Nakatayo ang mga inhinyero habang hawak ang kanilang mga calculator. Nakatayo ang mga tripulante habang nakalabas ang kanilang mga telepono dahil kung ito ay magiging isang sakuna, gusto nila itong i-video. At kung ito ay magiging isang himala, gusto rin nila itong i-video. Handa ka na ba? Sumigaw si Harlon. Sige, sabi ni Kate. Parang hindi siya kumpiyansa. Hindi rin siya parang nanunuya. Para siyang isang lalaking nanonood ng isang bagay na hindi niya mahulaan. Pinaandar ni Harlon ang uod sa unang gear. Nagsimulang gumalaw ang mga bakas. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang tungkol sa sumunod na 4 na minuto. Dahil sila ang dahilan kung bakit pinag-uusapan pa rin ng bawat tao sa construction site na yon ang araw na ito. Humigpit ang kadena. Hindi sa isang iglap kundi sa mabagal at patuloy na paghigpit. Isa-isang tumutuwid ang mga bakal na kawing habang ang mga bakas ng uod ay tumutusok sa lupa at nagsimulang humila. Ang mga grosser bar, mga bakal na cleat na hinang sa bawat kawing ng kawing,
ay bumutas sa malalupang mga ngipin, nakakahanap ng kapalit, humahawak sa matibay na lupa sa ilalim ng malambot na ibabaw sa loob ng 1-0 segundo. Walang nakikitang nangyari. Mahigpit ang kadena. Humihila ang uod. Hindi gumagalaw ang crane, ngunit may nangyayari na hindi nakikita ng mga mata. Ang sentro ng grabidad ng crane ay gumagalaw ng napakaliit sa simula, isang maliit na bahagi lamang ng isang antas ng pag-ikot, hindi nakikita ng sinumang nakatayo sa pampang. Ngunit masusukat ng mga strain gauge sa kadena kung may nag-isip na ilagay ang mga ito doon. Pinanatili ni Harlon na matatag ang throttle. Hindi niya sinusubukang igalaw ang crane na maaaring maputol ang kadena at posibleng magpabagsak sa crawler. Naglalapat siya ng patuloy na puwersang matyaga. Ang parehong uri ng puwersang ginamit ng kanyang lolo noong humihila siya ng mga tuod noong dekada 20. Hindi mabilis, hindi magarbo, walang humpay lang. Sa markang 202, ang crane ay gumalaw, hindi gaanong 1 pulgada, marahil 2. Bahagyang pag-ikot ng napakalaking frame sa paligid ng mga naka-ground na track nito, ang itaas na istruktura ay bahagyang umangat mula sa putik. Isang tunog na parang umbol ang nagmula sa frame ng crane. Ang metal ay na-stress ng mga puwersang hindi nito idinisenyo na maranasan mula sa direksyong ito. Gumagalaw ito, mahinang sabi ng isang tao, na parang ang pagsasabi nito ng masyadong malakas ay maaaring magdulot ng masamang epekto. Hindi narinig ni Harlon. Nakatuon siya sa caterpillar, sa tunog ng makina, sa tensyon ng track, sa pakiramdam ng makina sa bakal na upuan. Itinulak niya ang throttle ng 4 in. O lumalim ang tono ng makina ng caterpillar. Mas humigpit ang kapit ng mga track, na naghahagis ng maliliit na ulap ng lupa sa likuran nila. Humuni ang kadena sa tensyon. Gumalaw muli ang crane, 5 degree na pag-ikot. Pagkatapos ay nagsimulang umangat ang boom mula sa tubig, dahan-dahang tumulo, tumataas na parang isang mekanikal na braso na umaabot sa langit. Sinabi ni Holy Kit Scandan na hindi na siya tumatawa. 1-0 degree 15. Ang counterwind ng crane ay nagsisimula ng gumana pabor kay Harland ngayon. Ang masa nito, na tumulong sa pag-angat ng crane noong una, ay hinihila na ngayon ang makina pabalik sa patayo. Habang lumilipat ang sentro ng grabidad ng 20 degree 25, naramdaman ito ni Harlon. Sa sandaling nagsimulang gawin ng sariling bigat ng crane ang trabaho, humupa ang resistensya sa kadena. Gumaan ang tunog ng makina ng caterpillar. Lumagpas na ang crane sa balance nito. Determinadong umatras sa kabilang direksyon, binawasan ni Harlon ang throttle. Taas. Aalis na siya, sabi niya kahit kanino. Bumalik ang crane sa mga bakas nito na may nanginginig na impact na yumanig sa lupa at nagpadala ng alon ng putik sa pampang ng ilog. Gumalaw ito minsan pasulong, pagkatapos ay pabalik at tumayo ng tuwid, sira-sira, maputik, isang outrigger ang nakabaluktot, ngunit nakatayo sa sarili nitong mga bakas sa unang pagkakataon sa loob ng 5 araw. Katahimikan. Lubos na katahimikan. 25 construction worker, 2 engineer, 1 project manager, at 1 magsasaka sa isang 67 taong gulang na makina. Lahat ay nakatitig sa isang crane na nakatayo ng tuwid at hindi dapat nakatayo. Pagkatapos ay nagsimula ang hiyawan. Ito ay humampas na parang alon. Mga lalaking sumisigaw, sumisipol, pinapalo ang mga hard hat sa kanilang mga hita, at nagpupuyos ng mga kamao sa ere. 2 manggagawa ang nagyakapan. Inihagis ito ng engineer na may hawak na calculator sa air at nasalo ito. May bumusina ng truck. Hindi nagyawan si Kit Scanlon. Dahan-dahan siyang naglakad, sinasadya mula sa pampang patungo sa kung saan nakaupo si Haron sa caterpillar. Nakaidle pa rin ang makina, maluwag ang kadena sa lupa. Nakatayo si Kate sa paanan ng makina at tumingala kay Harlon. Hindi siya nagsalita ng matagal. Nagpatuloy ang hiyawan sa likuran niya, ngunit sa pagitan ng 2 lalaki ay may katahimikan. Magkano ang utang ko sa'yo? Sa wakas ay sinabi ni Keith, donasyon sa Historical Society. Ano man ang sa tingin mo ay patas. Ano ang patas para sa pagliligtas ng $250 million crane at $20 milyong proyekto ng tulay?
Ang 1-0-0-0 ay magpapasaya sa kanila. Sinusubukan nilang magtayo ng kamalig ng makinarya para sa mga antigong exhibit sa perya. Tumango si Keith. Inabot niya ang kamay at nakipagkamay kay Harlon. Isang pakikipagkamay na nagsimula ng formal at nagtapos ng mahaba. May gusto akong itanong sa'yo. Sabi ni Keith, hindi kayang solusyonan ng mga inhinyero mo, ng mga kumpanya ng crane mo, ng mga taong may mga degree at milyon-milyong dolyar na budget ang problemang ito sa loob ng 5 araw. Paano mo ito nalutas sa loob ng 4 na minuto? Pinatay ni Harlon ang makina. Ang biglaang katahimikan ay kasing dramatiko ng mismong pagsagip. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa makina, nagpoprotesta ang 78 taong gulang na mga kasukasuan, at sumandal sa bakas ng uod na parang nakasandal ang isang lalaki sa isang bagay na pinagkakatiwalaan niya. Sinusubukan ng mga inhinyero mo na buhatin ang crane, sabi ni Harlon. Gusto nila itong buhatin. Iyan ang modernong paraan. Gumamit ng puwersang mas malaki kaysa sa bigat ng bagay. Pero hindi ko ito sinusubukang buhatin. Sinusubukan ko itong itulak. Ibang problema, ibang matematika. Tinapik niya ang bakas ng crawler. Ang makinang ito ay ginawa noong 1928. Walang mga computer, walang hydraulics, walang mga sensor, isang makina, isang gearbox, at 2 bakal na track lamang. Hindi nito alam kung gaano kalakas ang dapat nitong hilahin. Wala itong load limiter. Hindi nito pinapatay ang sarili nito kapag naging mahirap ang mga bagay-bagay. Humihila lang ito hanggang sasabihin kong huminto ito. Ang mga modernong crane ninyo, mas matalino sila kaysa sa makinang ito. Pinoprotektahan nila ang kanilang mga sarili. Kinakalkula nila ang mga karga at tumatangging lumampas sa mga ito. Mahusay na inhinyerya yan para sa mga normal na operasyon. Ngunit kapag kailangan mong gumawa ng isang bagay na hindi normal, kapag kailangan mong lumampas sa sinasabi ng computer na ligtas, hindi ka hahayaan ng matalinong makina. Gagawin ito ng aking hangal na makina. Natahimik sandali si Keith. Ang lolo ko ang nagpapatakbo ng kagamitan, anya. Mabibigat na kagamitan bago ang mga computer. Dati niyang sinasabi na ang operator ang sistema ng kaligtasan. Tama ang lolo mo. Ang tao ang computer at ang tao ay kailangang maging mas matalino kaysa sa makina. 67 taong gulang man o 6 na buwan ang makina, hayaan mong ikwento ko sa iyo ang mga resulta. Dahil ang kwento ay hindi nagtatapos sa pampang ng ilog. Kinailangan ng pagkukumpuni ang Leher crane. Isang baluktot na outrigger, ilang pinsala sa hydraulic line, mga cosmetic dents, ngunit walang anumang istruktura. Bumalik ito sa serbisyo sa loob ng 2 linggo. Naabot ni Keith Scandan ang kanyang deadline sa Thanksgiving. Binuksan ang tulay sa tamang oras. Sumulat si Keith ng tseke na nagkakahalaga ng $15,000 sa Carroll County Historical Society, 5,000 na higit pa sa hiniling ni Harlon. Sumulat siya ng liham sa Pangulo ng Mercer Constructions na nagpapaliwanag kung ano ang nangyari at inirekomenda na mag-donate ang kumpanya ng karagdagang 1,000,000 sa samahan. Pumayag si Kerr. Ginamit ng samahan ang 25,000 upang magtayo ng isang maayos na kamalig ng makinarya sa Carroll County Fairgrounds. Ang Caterpillar 60 ang unang makinang ipinakita sa bagong kamalig. Nagpatuloy si Harlon Mayer sa pagsasaka hanggang 2,000 at isa nang siya ay 84. Ipinagkatiwala niya ang operasyon sa kanyang anak na si Robert, na nagsasaka kasama niya sa loob ng 30 taon. Ang uod ay bahagi ng mana, tulad ng noong ipinasa ito ni Otto sa ama ni Harlan. At nang ipasa ito ng ama ni Harlan kay Haron, pinapaandar pa rin ito ni Robert minsan sa 1 buwan. Dinadala pa rin niya ito sa perya ng county. Nakakatanggap pa rin siya ng mga tawag mula sa mga taong may mga kagamitang naipit sa mga lugar na hindi maabot o hindi kayang ipagsapalaran ng mga modernong makina. Noong 2004, ginamit ni Robert ang Caterpillar upang hilahin ang isang combine mula sa isang sapa kung saan ito nadulas noong anihan. Nasaksihan ng may-ari ng combine, isang batang magsasaka na nasa edad 30,
ang pagsagip ng isang 76 taong gulang na makina sa kanyang $200,000 na combine at may sinabi siyang hindi nakalimutan ni Robert. Ang combine ko ay may yes, auto steer, yield monitor, at satellite uplink. Ang traktor mo ay may upuan at kadena, at ang sayo naman ang nagligtas sa akin. Tama yan, sabi ni Robert. Namatay si Harlon Mayer noong 2000 at siyam sa edad na 72. Ang kanyang libing ay ginanap sa parehong simbahan, kung saan bininyagan ang kanyang lolo na si Otto noong 1874. Si Kate Scanland ay nagretiro na ngayon at nakatira na sa Des Moines, ngunit nagmaneho siya ng 2 oras papuntang Carroll County dahil ang ilang mga utang ay hindi nababayaran ng pera. Iniligtas ng lalaking iyon ang karera ko, sabi ni Kate sa pamilya. At nagawa niya iyon gamit ang isang makinang mas matanda pa sa aking ama. Buong buhay ko ay naniniwala akong mas maganda ang mas bago. Itinuro sa akin ni Haron na ang tanong ay hindi kung gaano katanda ang makina. Ang tanong ay kung alam ba ng taong nagpapatakbo nito ang kanyang ginagawa. Ang Caterpillar 60 ay nasa Meir Farm pa rin. Ang anak ni Robert na si Thomas, ang ika-4 na henerasyon, ay natutong magmaneho nito sa edad na 14 na, kapareho ng edad na natutunan ni Harlon, kapareho ng edad na natutunan ng ama ni Harlan. Ang makina ay nasa pamilya na sa loob ng 77 taon na ngayon. Mas matagal na itong nagamit kaysa sa 3 henerasyon ng mga magsasaka, 12 ng mga modernong traktor, at hindi bababa sa isang $500,000 na crane. Umiilaw pa rin ang makina sa ikatlong paghila. Kumakapit pa rin ang mga riles. Ang mga grocer bar ay nanunuot pa rin sa lupa tulad noong araw na itinaboy ng Automeer ang makina mula sa lot ng dealer noong 1928. At sa tuwing may magsasabing hindi makakatulong ang lumang bagay na yon, sa tuwing kinakalkula ng isang inhinyero ang mga limitasyon at sinasabi ng isang computer na hindi at pinoprotektahan ng isang modernong makina ang sarili nito mula sa mga kailangang gawin, pinapagana ng pamilya Mayer ang Caterpillar. Kinakabit ang isang kadena at pinatutunayan silang mali. Tumawa ang mga inhinyero. Natumba ang crane. Hinihila ito pabalik ng lumang makina. Iyan ang nangyayari kapag gumawa ka ng isang bagay na hindi alam kung kailan dapat huminto.